Isa sa mga pag-uusapan natin, syempre, labor. Ay, pagka sinabi mong Ano ba labor, yung trabaho para sa Bayan Plan? yan. Meron sila. Mayroon tayong pag-uusapan, trabaho para sa Bayan Plan ng Alam mo, pamahalaan. Sino ba naman ang trabaho, sino ba naman ang wala, sino ba naman ang may gusto? Paano ba 'yun? sino ba naman ang hindi may gusto Na magkaroon ng trabaho? Ayun, tama. Siyempre, marami tayong hinahanap ngayon na trabaho. Ayan. Maraming Pilipino kailangan ng trabaho. Eto na mga kapuso, simulan na po natin. Nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba. Siyempre, pag sinabi mong trabaho at labor, si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Good morning, Secretary Laguesma, sir. Magandang umaga, Secretary. Good Sunday morning, Tuesday, and good morning, Benji. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Ayan. Secretary, itong nakalipas na isang linggo, mayroon kayong nilunsad na trabaho para sa Bayan Plan. Na-excite ako para sa ating mga kababayan kasi sabi ko nga, sino ba naman ang hindi gusto ng may trabaho? Diba? Ay, ito, kailangan natin ng trabaho. Ano po ba itong nakapaloob sa trabaho para sa Bayan Plan ng ating pamahalaan? Una, maraming salamat Tuesday at Benji sa pagkakataon at totoo po yun. Yung pong nakaraang mga ilang linggo, actually buwan, nagkaroon po muna ng tinatawag na regional consultations. Ito pong ating Department of Labor and Employment, katulong po ang NEDA at saka ang DTI. Ang layunin nga pa yung nabanggit mo Tuesday na trabaho para sa Bayan Plan. No? Kung matatandaan nyo, nung nakaraang September 27, nung nakaraang taon, pinirmahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung proposed bill na naging batas, yung nga yung trabaho para sa Bayan Act. Ang nilalaman po nito ay may kinalaman doon sa una, amin pong institutionalize, no? Institutionalize. Yeah, tongue twister. Ito pong employment planning at saka yung development process. At ito po ay ginawa sa pamamagitan ng yung nabanggit ko kanina, regional consultation. Kasi napakahalaga po na madinig natin mismo sa atin pong mga kababayan, mga stakeholders, ano ba ang kanilang pananaw na dapat ginagawa ng hakbangin ng pamahalaan at ano ang kanilang pwedeng maiambag. Kaya nga nagkaroon po ng tinatawag na koordinasyon, lahat po dun sa mga stakeholders at kumuha po ng tinatawag na commitment sa kanila. May kinalaman po dito sa plano na ito. At ito po yung plano na it build upon yung una ho, yung Philippine Labor and Employment Plan at yung sumunod po rito, nagkaroon din po ang Department of Labor and Employment ng tinatawag po natin na Labor and Employment Plan. At ito pong plano na to, meron po siyang tatlong mahalagang bahagi. Una po yung tinignan po niya, ano po ba yung mga growth sector sa ating ekonomiya at ano po ang pwedeng panggalingan ng mga hanap buhay sa national, regional at saka local level. Yun po ang mahalaga doon kasi dapat talaga na-involve ang atin pong mga kababayan, yung pong whole of society approach. Ikalawa po, yung pong hinahanap din po, pinag-usapan din po, ano po ba ang nakikita na national at saka regional challenges, mga hamon, para po talaga magkaroon ng tinatawag nga na employment opportunities para po sa ating mga kababayan. At ito po yung na-validate. At ito nga po, kaugnay dito, nakita po yung mga sektor na pwede pong paggalingan ng mga hanap buhay sa mga darating na panahon. At bahagi talaga dito yung layunin po ng ating Pangulo, yung kanyang aspirasyon na magkaroon ng tinatawag natin na quality jobs para po sa ating mga kababayan. So, kaya nga po yung nung makita po yung mga challenges at saka anuman at pa pang mga pwedeng maging sagabal, nagkaroon po ng paglalatag ng estratehiya at saka priority points of action na ipinaloob po dun sa trabaho para sa Bayan Plan. Ayun. Nakalatag na po ba yung tinatawag nating National Employment Master Plan? Meron na po ba? Meron na po bang IRR o yung susundan para maipatupad at kailan po maipatutupad dito? Benji, meron na pong IRR. Kung matatandaan po natin, yung nabanggit ko na September 27, nalagda ng Pangulo yung batas. Antimano po yung sa pangunguna po ng NEDA dahil ang NEDA po ang chairperson nung pong tinatawag na Interagency
Trabaho para sa Bayan Plan Interagency Council. Opo. At sa inyo pong kapahintulutan, banggitin ko lang po yung mga nakapaloob sa council na yan. Siyempre po ang Sige. NEDA bilang chairperson, ang DTI po at saka ang DOLE ay co-chairpersons po, at bahagi din po dyan ang atin pong DILG, DBM, Department of Finance, TESDA, at ang pinakamahalaga po, meron pong kinatawan ang labor organization, employer organization, informal sector, pati po yung marginalized and vulnerable sector, meron po silang kinatawan. So makikita po ninyo, yung pong batas na isinulong ni Senator Joel Villanueva, talagang pinag-isipan po niya na dapat makalahok. All maging bahagi. represented ba? Sabi Yes, nila. opo, Tuesday. So, meron na pong nakalatag. So, balit meron pa pong gagawain ang NEDA. Meron po silang isasagawang tinatawag natin na per region validation and consultation para po yung mga nakikita pang pwede pong gaps o yung mga kakulangan, pwede pa pong maisama. Dahil po right now, meron na po tayo talagang yung tinatawag na 6-year plan. Pero batay po kasi doon sa trabaho para sa bayan kailangan po meron ding 10-year plan. So ang pupunan na Benji, nito pong naisubmit na namin sa Pangulo, yung pong tatagos sa kanyang termino na meron pa pong karagdagang 4 na taon para po matugunan yung pong mandato ng batas na 10-year National Employment Master Plan. Ayun. Secretary, nabanggit nyo kanina, nagsagawa ng regional consultation, inalam kung ano yung mga growth sector, national, regional, and local. Sa ngayon po ba, mayroon na po kayong pwedeng mabanggit kung anong klaseng mga trabaho po ang mabubuksan sa ilalim ng programang ito, at kung ano yung, sabi nga nila, in demand na po pwedeng pasukin ng ating mga kababayan? Yes, Tuesday at Benji. Yung pong konsultasyon na kasama po yung mga ating mga business organization, mga industriya, na-identify po ang mga trabaho na pwedeng manggaling dito po sa sector na ito po. Una po yung may kinalaman sa health and health-related services. Okay. Siyempre po yung atin pong isa sa mga talagang malaki po ang kontribusyon sa paglilikha ng hanap buhay, tourism po, ang turismo, construction, bahagi din po, at saka yung pong ating IT, business process management sector. At siyempre po yung enerhiya, dahil alam naman po nyo, sinusulong po ngayon talaga yung sa power and renewable energy sector. At siyempre po yung agrikultura, dahil talaga pong kailangan po natin in terms of really incentivize at palakasin po ang ating agrikultura, kasi yung pong layunin na magkaroon ng tinatawag na food security. At hindi po natin makakalimutan siyempre po yung manufacturing, dahil malaking bahagi po ng panggagalingan ng tinatawag na dekalidad na trabaho nasa manufacturing po, at siyempre bahagi din po yung transportation and logistics. At yung pong medyo emerging na industriya, yung creative industry. Yung po ay bahagi. At hindi po dapat din makakalimutan na ang edukasyon po ay isang sektor na dapat bigyan po talaga ng tawag natin sigurong boost, shot in the arm, dahil sa atin pong paglilikha ng dekalidad na trabaho, dapat po dekalidad din ang ating mga manggagawa, at mangyayari po ito kung meron pong maganda at matibay na batayan, may kinalaman po sa edukasyon. So, yun po yung nakikita namin, at siyempre po pagka ito po ay magkaroon ng katuparan sa tulong ng atin pong mga stakeholders, makikita rin po natin yung paglago po at pagkaroon po ng emergence ng tinatawag po natin na green economy, digital economy, at saka yung pong tinatawag na care economy. Magaganda po yung mga pinag-uusapan natin. Ang kalaban lamang natin yung mga magagaling ang mga Pilipino Tuesday, Secretary. Ang nagiging problema lumilipad pa ito sa iba't ibang mga panig ng mundo at doon nag-i-excel. Ito maganda. Secretary, ilan po ba ang target ng nitong master plan na maipamahagi? O sa loob ng 6 na taon at saka yung 10, kumbaga, paano po ang proseso? Yan po. Benji, tama ka dyan. Pero hindi po natin mapipigilan o masasagkaan ang aspirasyon, ambisyon ng ating mga kababayan na
magtrabaho sa ibang bansa. Napaka ano naman po siguro ng kadahilanan dahil yung mga nakikita nilang trabaho doon ay mas remunerative. Yes. Medyo in terms po ng sweldo, iba pang benepisyo mataas. Kaya po ang isa sa mga estratehiya na nakita, dapat po tuloy-tuloy yung atin pong tinatawag na paglikha ng ating workforce na tutugon. Doon o magpipill up po doon sa mga gaps o mga puwang na pwede po mangyari sa paglabas po ng ating mga kababayan sa ibang bansa. At kaugnay dyan ay meron din talaga tayong tinitignan na adjustment din po siguro doon sa mga pakinabang ng ating pong mga kababayan para magdalawang isip. Kung hindi man po magdalawang isip ay pangunahing layunin nila mag-stay na lang sa Pilipinas. Opo. At hindi mawabawasan o mawawala po siguro yung tinatawag natin na social cost ng overseas employment o yung migration ng ating mga manggagawa. Yun po yung isang nakapaloob dito sa plano na to. Hindi po naman ito overnight. Gusto ko lang bigyan ng diin kasi hindi naman po pwedeng mangyari na may milagro, meron na pong plano. Kaya nga po meron ding oversight committee dito po sa plano na to at magkakaroon po ng regular and periodic na monitoring, assessment. Are we actually accomplishing what we have set to accomplish o meron po mga dapat na tweaking o kaya naman ay pagsasaayos ng mga nakita nung panahon na nagdi-deliberate na ito sana ang maganda. Pero along the way, in the implementation, dapat po siguro magkaroon din ng mga adjustments, no? So, yun po yung mga sama-sama at tama ka diyan, Benji. Alam mo, talagang kailangan ng pakikiisa ng bawat isa kasi marami pong hamon sa larangan ng paggawa ngayon. Meron po tayong napakabilis na technological advancement. Right. Meron po rin tayong epekto po ng climate change. Tapos po ang transformation, lalo po kung merong mabilis na technological advancement, meron po talagang lumalabas na negative at saka positive din naman po na pwedeng mangyari, mga opportunities for new jobs, emerging jobs, yung nabanggit kanina ni Tuesday. Malaki pong bahagi dito, may kinalaman talaga sa atin pong technological advancement. Kaya talaga pong dapat masabayan at siguro dapat mas mabilis din ang pagkilos. Right. At ito po yung mangyayari kung talagang lubusan ang pagtulong ng ating pribadong sektor. Alam nyo, sa pagsisimula po nitong bagong administrasyon, naging pamantayan po ng aming paglilingkod yung konsultasyon at saka social dialogue sa atin pong mga partner sa sektor, lalo na po sa bahagi ng mga manggagawa at namumuhunan dahil sila po ang mga malaking stakeholders dito Pag nagtagumpay po ang plano, hindi lamang naman po ang mga manggagawa at namumuhunan na makikinabang din po ang buong sambayan ng Pilipinas. Alam nyo, pagka sinabi nyo kasing trabaho, Secretary Ben, yung unang tinitignan dyan ng mga mag-a-apply kung yung susweldohin ba nila ay sapat. Ibig sabihin ng sapat yun. Yung at least yung makakabuhay ng pamilya para hindi nila i-consider na sa ibang bansa pumunta. So, yan yung hoping yung mga manggagawang Pilipino natin na magkaroon din kahit papano ng adjustments doon sa sweldo na tatanggapin nila dito sa mga trabaho na ito. At bukod doon sa pagiging competitive ng mga papasukan nilang trabaho ngayon because of advanced technologies. Tama po? Yes, tama ka dyan, Tuesday. At Benji, alam mo, sabay yan ng pagtitingin natin. Kasi dalawa ang pwede natin sigurong masabing kategorya ng ating mga manggagawa. Una, yung mga unskilled, walang kasanayan. At ito po yung binibigyan ng protection sa pamamagitan po nung tinatawag nga na minimum wage lamang, no? Yung floor entry. Ito po doon sa mga walang kasanayan. Sa mga may kasanayan po, skilled. Dapat po talaga bigyan sila ng tamang pasahod, patay po sa kanilang kakayahan at sa kanilang karanasan. At ito po yung amin ding ipinapaabot ng mahigpit sa atin pong mga employers. Hindi naman lahat ng mga manggagawa natin ay unskilled kasi tuloy-tuloy po ang pagkilos ng DOLE, ng TESDA, ng PRC at ating pong educational institution na ang atin pong mga manggagawa hindi lamang locally competitive. Dapat po sila ay globally competitive. Totoo po yun. Yun po ang ating direksyon at siyempre po dapat mo maiangat natin ang antas ng productivity.
Kasi alam po naman natin, ang panggagalingan po ng mga karagdagang benepisyo ng ating mga manggagawa, manggagaling din po naman sa kanilang sariling pagmamalasakit sa kanilang trabaho, sa kanilang kumpanya. At kaugnay po dito, amin din po ng mga, kumbaga sa ano I don't know kung tama yung word, kinukulit namin po yung mga employer na inyo pong tignan voluntarily ang kalagayan ng inyong mga manggagawa. Pag malasakitan nyo sila, nang sa ganon, bumalik ang malasakit ng manggagawa at lalo pang gumanda ang operasyon ng inyong mga kumpanya. At medyo nagkakaroon naman po sila ng positibong reaksyon. In fact, nung nakaraang linggo din, habang amin pong isinasagawa yung National Employment Summit, nagsasagawa po ng komperensya itong Employers Confederation of the Philippines at kanilang mga affiliates na employer na kung saan nagbabalangkas din po sila. Ano ba ang kanilang pwedeng maitulong sa pamahalaan, ano pa ang pwedeng lang gawain para na sa ganon lalo pang gumanda ang kanilang pakikipag-ugnayan sa atin pong mga ahensya ng pamahalaan. Alam ninyo, Secretary, ang isa dun, sana maganda itong kalabasan nito. Ako panalangin ko na maging maayos. Isa po sa mga problema sa mga krimen, kawalan ng trabaho, walang pera, kahirapan, ito po yung pero yung mga ibang nakakulong na ngayon ay nakalabas na merong mga programa sa kanila na pambagong buhay, hanap buhay. Yung iba may mga success story, Secretary, ano? Maganda yung hindi natin, yung nakikita natin sa lansangan na bumawas yung krimen kasi lahat may trabaho. Yes, tama ka dyan, Benji. In fact, ang DOLE, bahagi po ng aming pagpapaabot ng aming programa, yung aming mga intervention, kasama po yan yung mga persons deprived of liberties before na babalik sa atin pong lipunan. Alam po natin may stigma sila. So, bakit hindi po dapat na maging dahilan yon upang ma-deprive sila ng pagkakataon na magbalik loob at maging produktibong miyembro ng ating lipunan. Pati po yung mga rebel returnees, meron din po kaming intervention, pagtulong. At hindi lang naman po kami, hindi lang ang DOLE, sama-sama po yung mga departamento na meron pong kaugnayan dito. Siyempre, pangunahin pong tinitignan din natin dyan, paano ba natin sila makakapacitate, paano ba natin sila magbibigyan ng gabay, nang sa ganon, hindi po naman sila bumalik pa dun sa dati na gawain. At very important po talaga na bukod sa technical assistance, meron din pong resources na may ukol sa kanila nang sa ganon yung pong pagbabalik loob nila sa ating lipunan, medyo makita nila may opportunities din para sa kanila. Kaya napansin po ninyo yung nabanggit ko yung trabaho para sa bayan plan. Pati po yung yung vulnerable and marginalized sector. Senior citizen. Yes, mga senior citizen. Lalo na po yung mga dapat po, bahagi din po ng aming plano yung mga kabataan at ang atin pong mga kababaihan. At wala pong sinisinong gender itong plano na ito. Dapat po all inclusive kasi yan po mahigpit na tagubilin ng ating Pangulo na dapat ang ating programa nakakaabot dun sa mga higit na nangangailangan. Kaya nga po dun sa pangkasalukuyan na General Appropriations Act, meron pong mandato ang Department of Labor and Employment doon na nagsasabing dapat ang mga programa namin, kabahagi ang TESDA, makaabot po dun sa ating mga 4th, 5th, and 6th municipalities. At yan po ay dapat gawin para na sa ganon, mabawasan natin ang poverty incidence at kung mangyayari yan, siyempre makikita po natin na ang ating ekonomiya susulong din dahil lahat po ay tumutulong at nakikiisa. Yung nga po lagi ang nababanggit ngayon ng ating Pangulo, dapat ay magtulong-tulong para magkaroon ng katuparan yung kanyang vision na isang bagong Pilipinas. Isa dun sa mga sektor na inyong, kumbaga, kaakibat ay itong mga private sector. Usually, ito po mga private sector, nagbibigay po yan ng mga job opportunities sa mga mall, Secretary, di ba? Yes. Merong tayo, nakapila, talagang blockbuster, punong-puno, tapos yung iba, hard on the spot. Yes, diba? Tama ka dyan, Benji. Alam mo, natutuwa kami at nagpapasalamat dito sa mga malalaking malls natin. Hindi ko nababanggitin ng mga pangalan, baka may makalimutan hindi ako. Huwag na po. Pero ang napakahalaga, ipinagkakaloob nila ng libreng espasyo
Right. Para Opo. po naman magkaroon ng comfort at convenience ang atin pong mga job seekers. Opo. At bukod yan, yung atin pong mga kabahaging ahensya, dahil meron pong batas na batid na batid ninyo, meron pong tayong tinatawag na First Time Job Seekers Act. Right. Ayan po, kaya kung meron pong nabanggit ni Benji Tuesday na hard on the spot, pwede na po siyang makakuha ng mga dokumento niya ron Correct. dahil Yun. kabahagi po ng job fair na sinasagawa ng DOLE sa pagkikipag-ugnayan po sa ating mga PESO, Public Employment Service Offices ng atin pong local government units, yung pong pagtulong din itong mga importanteng ahensya na magkakaloob mga ng libreng dokumento. Correct. Libre, walang bayad. Walang bayad for po, kaya first-time job seekers. Nako, salamat Tuesday at sinabi mo yung libre. Kasi alam mo, kahit anong gawin natin, babala, paalala, etc., meron pa rin mga kababayan tayo na nagsasamantala sa ating mga kababayan Totoo na po yun. naghahanap. Yun po yung natumbok niyo yun, Secretary. Kasi kaya ako naitanong yun, isusunod ko yung natumbok ninyo. Na libre, yung mga requirements. Dapat merong katabi ng mesa, hindi lang yung mga job opportunities, kundi may katabi na ron, SSS. Kasi bago mag-start yung hard, yung on the spot, kailangan nila ng mga dokumento. kailangan nila ng requirements. dokumento. Tapos sabihin pa, bibigyan ka namin ng 1 week para ipasa mo itong dokumento na ito. Tapos Pero kukuha ka, bebayaran mo, wala kang ang trabaho, paano ka magbabayad? Pero Kaya kung katabi libre. po nila yon Secretary, SSS, Pag-ibig, NBI, yan po. PSA, Opo. yung ating pong Philippine Statistics Authority. nandiyan na rin po. Nandiyan Very po ang good. PhilHealth. So medyo sama-sama po. Kaya nga kami One-stop ay shop na. natutuwa. Yun na nga, once Secretary, hindi ba tayo pwede magkaroon ng isang lugar, ang Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan, na pagka naghahanap ka ng trabaho, hindi Yun na na nga, yung mayroon na nga sila. dumiretso ka na lang doon? Meron na po ba? Kasama na nga doon sa mga jobs in fair. fact, napaka-ano po siguro na napakahalaga yung pagkako sa jobs fair. Yes. Andun po sila. Right. At yun nga, lagi po naming sa pagsisimula po ng jobs fair, Opo. meron pong mga konting Hindi. formalidad na Opo. pina-announce yung mga mapapalad na magiging hired on the spot. Nariyan na po ang ating mga ahensya ng pamahalaan. May kinalaman po sa mga dokumento na kakailanganin ninyo nang sa ganun makumpleto nyo agad at makapagsimula kayo ng trabaho sa lalong madaling panahon. Pero Secretary, ako ang isa lang, sana, hopefully, wala tayong jobs fair. Kumbaga meron lang isang Ibig lugar. sabihin lahat may trabaho na. Yung yes. kumbaga, at saka hindi, merong isang lugar na pagka wala kang trabaho, doon ka pumunta. Kasi para mawala na yung mismatch na sinasabi meron ninyo. po naman, Benji, actually, lahat po ng ating region, halos lahat po ng ating local government unit, ay meron pong tinatawag na Public Employment Service Office na under the PESO. technical supervision po ng Department of Labor and Employment, Mga local. specifically ng Bureau of Local Employment. Bukod po dyan, meron din po kaming online portal para po mag-access ang atin pong mga job seekers sa mga ipinopost na trabaho ng atin pong mga nag-a-avail ng services po ng PhilJobNet. Meron po kaming Right. PhilJobNet online portal. Pero kaya naman din na kailangan pa rin magtuloy-tuloy ang jobs fair. Marami din po tayong kababayan na takot pong mag-online medyo baka dahil alam po natin marami meron pa rin po marami pong mga scammers kaya medyo baka mapahamak. So at yung iba gusto nila talaga face to face, no? Kaya naman pag face-to-face, kami po ay nagbibigay din ng mga paalala. Pag kayo po ay mag-a-apply, pupunta sa jobs fair, unang-una ay matulog kayo ng maaga, magbihis kayo ng maayos. Correct. Para naman presentable. Yes, at ang pinakamahalaga, wag po kayong magnervyos kasi kung kayo po ay kabahan. Ano hinahanap ng trabaho? Ano po bahala na po kayo. Yun na nga. Dapat confident. Nabablanko. Totoo yan. Opo, at saka bigyan ko rin po ang isang mahalagang punto yung lagi pong lumulutang Sabi ho na ang mga K-12 graduates daw po ay walang
pagkakataon na ma-hire. Marami na po doon sa aming hired on the spot. Mga K-12 graduates. Wow. Kaya Well, lamang po, congratulations. yes, kaya lamang po, kailangan po natin pang dagdagan ang kanilang kaalaman para mas mataas na level ng trabaho at mas magandang benepisyo ang makuha nila. Huwag po yung mga elementary occupation lamang, mga pangkaraniwan. Kasi meron pong pangako na kung ikaw ay makatapos ng K-12, hindi ka mahirapan magtrabaho. Yan po ang pinupunan sa ngayon at medyo meron din pong mga mekanismo na na-establish na po na upang tignan yung tinatawag. Una po yung patuloy na pagbibigay ng scaling, retooling, upscaling at saka yung pong tinatawag natin na ina-align po ang mga kwalifikasyon nila may kinalaman po sa mga potensyal na trabaho na ina-identify po ng pribadong sektor, particularly po yung mga business enterprises na nabanggit ko, doon po sa pwedeng panggalingan ng mga hanap buhay. With that, Secretary, babalik ka rito sa programa. Sa susunod na pagbabalik mo, Secretary, update mo kami kung ilan na yung mga Pilipino na nabigyan ng trabaho sa ilalim niyang Trabaho para sa Bayan Plan. Yes, we'll be very privileged and happy sa pagbibigay po nyo ng pagkakataon na magkaroon po ng ganitong klaseng talakayan at makapaghatid sa pamamagitan po ng inyong programa ng tama, maasahan at mapapakinabangan na impormasyon. Maraming salamat Tuesday at Benji, ito po isang napakalaking ambag o contribution po ng inyong programa sa amin pong layunin na makapaghandog at makapaglikha po sa tulong ng pribadong sektor ng mas marami pang hanap buhay na dekalidad para po sa ating mga manggagawang Pilipino. Happy Thank Sunday. you so much, Maraming Secretary, salamat and po. welcome po kayo rito. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Mabuhay po ang inyong programa. Thank you po. Thank you po. Mga kapuso, nakausap po natin si Labor Secretary, Secretary Bienvenido Laguesma. Ayan